Okay, this time ay puntahan naman natin ang compound kung saan magdi-deliver na naman tayo ng isang wheelchair para kay Madam Abet. Ayan, isa nating mga kabarangay na pagkakalooban natin ng isang wheelchair. Ayan, kasama ang ating mga taga-sanggunian, pinangunahan ni Kapitan, at papasukin natin ang kanilang compound. Ayan, at may umaaw-aw pa nga diyang aso. Diyos ko, takot ko. Akala ko yung malaking aso. Yung pala naman yung mga shih tzu. Maliliit pala naman. Okay lang. Ang importante, hindi tayo dinadamba at kinakagatbigan. At yan, binubuksan pa nga ni Sister Red ang gate. Ayan, kung saan bibisitahin natin si Madam Abek at pagkakalooban ng sanggunian. This time, diyan yan sa may sitio Labak. Ayan, malapit kay Mate Efren Huelgas. At yan, kapatid niya yun, naging asawa yata nito. Ayan, sis, kumusta ka na? Ayun, kapatid ni Mate Efren Huelgas yan. At kung hindi ako nagkakamali ay kapamilya nila yung pagkakalooban natin ng wheelchair. So, pasok tayo dyan. Pasok. At bibisitahin natin yung ating pasyente, si Madam Abek. Kasama natin si SK Kulin at ang tatlong konsehales na kasama sina Konsehal Remy Gonzales, Konsehal Celso Andal rather, at si Konsehal Martin Balakit. At yun nga, pinupulong ng Kapitan at sinusurpresa ang ating beneficiary ng ating wheelchair for today. At maganda naman yung kanyang tinutuluyan kahit papaano dahil maaliwalas. Kumbaga open air. Ayan, maganda. Open air yung lugar at hindi masasapokit ang ating pasyente. So, sinabi natin sa kanya na magkakalooban natin ng wheelchair. Yan, magandang araw po Madam Abek. Ayan, nandito po kami pagkakalooban po kayo ng wheelchair. At syempre medyo busy pa siya sa mga oras na yan, kaya hindi pa natin nakakakwentuhan. At katatapos lang umulan sa Balele West sa mga oras na yan, kaya tigbi-tigbi ang pawis ko at ako ay dinaanan ni Nakap. At sobrang panas lalo umaligwang init. Maigi naman kahit pa paano yung napatakan ng ulan ng ating barangay. At yan ang unang ulan ng Mayo na tinatawag. At yan nga ang wheelchair na ipinagkaloob natin kay Madam Abek for today. At napakaganda ng quality. At yung mga asong iyan na kinatakutan ko ay ganyan pala kaliliit. Sus Maria, mananakop. Mga sika. Pero sa mga asong yan at limang klase, 5 shih tzu pero iba't iba ang breed. Ayan. So, sinama ko na rin sa ating coverage for today at sa katuwaan ko na rin sa mga asong yun na pagkaliliit ay kagagaling umaw-aw. Ayan pa nga. Sasama pa talaga namang nakaharap sa camera at gusto ko makunan talaga ng video. Ayan hi! How are you guys? Ayan, kumusta na kayo? Huwag niyo akong kakagatin. Ayan, dahil pare-pare tayong lahing aso nung araw, nag-anyong tao lang, di ba? O ayan, so wag mo kong kagatin yata. At parang medyo nakaintindi yata yung aso, ewan ko ba. At siya kasama natin si Kapitan at ating mga konsehales na talaga namang inanok pa tayo din ng bagong pitas na mangga na Indian at may super alamang Pangasinan pa. Kaya ang sarap ng aking kain dyan ng manggang hilaw na Indian mango ay kasarap with malamig na tubig. At napakasarap talaga at yun ang higaan ni Madam Abek na komportable sa kanya nilalagyan at hindi na nga natin nasampulan kung makakaupo siya dun sa ating wheelchair at wala rin naman magbubuhat at talaga rin naman ibubuhatin pa bago ilagay si wheelchair. Siyempre baldado na yung mga paa dahil nga medyo may edad na, so kahit pa paano naalala ng ating sanggunian ang mga elders na katulad nila at talaga namang kahit pa paano ibigyan natin ng halaga ang ating mga elders dito sa barangay na kailangan talaga